Eto ngayon yung mga posible na pumalit kay Coach Chito Victorero dahil ayon do sa mga reports, mukhang ito na raw ang last conference ni Chito at next season ay may mga papalit na. Ang mga kandidato daw dyan ay sila Jericho Diniera, ito si June Sauler at si Johnny Abarrientos. Alam na natin na ito si June Sauler ay isang very good coach yan. May history na to, proven winner yan para sa kahit sino man sumusubaybay dito sa Philippine Basketball. Ngayon ito si Jericho Diniera, alam din natin, ang dekalibreng player at coach din yan. And of course, si Johnny Abarrientos, best point guard of all time sa PBA. At kung basketball IQ pag-uusapan, mahirap tapatan yan talaga. So kahit sino sa mga nabanggit ay pwede nating masabi na mahusay talaga at pwedeng magdala dito sa Magnolia sa kampyonato. Hindi naman masamang coach Chito Victorero pero yun nga lang marami naniniwala na mukhang panahon na talaga para magbago itong Magnolia Chicken Templados para sila ay magkaroon ng mas magandang tsansa na mapalakas pa yung kanilang lineup at mag-champion na talaga dahil ang management ay parang sawa na rin dito sa pagtawag sa kanila na intro boys at ngayon ay gusto talaga nila na mag-champion na. Pero sabi nga nung iba, kung balitan nga yung coach, for example, ilagay mo dyan si Johnny Abarrientos, pagkakaroon kaya talaga ng pagbabago pagdating dito sa sistema nila dahil baka yung mga players ay kinakailangan din palitan. Yan ngayon ang tanong ng karamihan. So kumbaga hindi lang yung mga player, yung coaches ang kailangan palitan kung hindi pati na yung mga players. Yan ang aabangan natin na magiging desisyon nitong Magnolia ngayon. Kung sakasakali nga na kunin nila yung bagong coach nila, syempre, mangangailangan yan yung mga players na magiging angkop doon sa sistema na gusto niyang patakbuhin. Kaya yan ang dahilan ngayon kung ba't sa tingin ko, kung sakaling magpalit ng coach ang Magnolia, ay magkakaroon din ng pagpapalit ng mga players para bumagay sa sistema. Bukod dito kay Justin Baltasar, ang isa pa raw tinitignan nitong Converge na makuha sa susunod na draft ay itong dating NCAA MVP na si Will Gosum. At kung sakasakali na mangyari yan, may triple tower ang Converge. Meron kang Arana, Baltasar at itong si Gosum. Ang laki ng kanilang lineup kapag nagkataon. At magiging isang instant powerhouse itong Converge Fiber Xers. Kung isasama mo pa dyan itong si Shawnee Winston at si Alex Stockton, abay palaban na talaga itong Converge. Plus yung mga veterano katulad ni Encho Serrano, si Arwin Santos. Ay masasabi natin na talagang lalakas yung lineup ng Converge next season at pwede na silang dumaban dito sa mga teams katulad ng San Miguel at TNT. Walang duda naman kung skills ang pag-uusapan kung ano ang kayang dalhin ni Gosum. Doon sa mga nanonood ng NCAA at UAAP, alam na ninyo kung anong kayang gawin ito. Pero bukod dyan, ang tanong dito, makuha kaya ito ng Converge? Dahil oras na mag-declare ito si Gosum na siya sasali sa draft, sigurado top 3 o top 2 pick ito sigurado na kukunin ka agad-agad either ng Blackwater o Terra Firma. Kung sakali na yung number 1 pick ay si Justin Baltasar, sigurado si Gosum ang number 2 dyan. Unless may mas yung iba pang player na mas malaki na sumali dito sa draft. Kaya ito siguro ang dahilan kung bakit very persistent yung balita na itong Converge ay kukuha raw ng isa pang first round pick at gusto nga gamitin ito si Shawnee Winston na pang trade. Mukhang ang gusto ng Converge talaga makuha to si Gosum. Para sa tingin ko yan ang dahilan kung bakit ang balita ito nga si Winston ay ite-trade daw nila para sa isang first round pick. Pero kung ito si Gosum ay mag-declare, sa tingin ko hindi ite-trade ng Blackwater at Terra Firma yung kanilang pick dahil mas gugustuhin nila na madraft ang nasabing player.